Kaya naman kayo sa inyong kaka-Pilipinas. Wala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Okay, magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera and welcome po sa ating special Saturday Night Live episode dito po sa ating Facts First podcast. Sana po ay nasa mabuting kalagayan po kayo and of course, this is a recorded episode pero by the time na pinapanood nyo na po ito, alas 8:30 na po ng gabi. And dun po sa mga viewers natin sa ibang dako ng mundo, good morning, good afternoon, good evening po at magandang araw po sa inyong lahat. Ito po yung pag-uusapan natin. Alam ko po marami po sa inyo yung curious dito po sa lumantad na accuser ni Vice President Sara Duterte. Ang pangalan po niya si Mr. Ramil Madriaga. So meron siya mga isiniwalat na impormasyon at akusasyon laban dito kay Vice President Sara Duterte at hihimayin po natin yan. How credible is the account of Mr. Madriaga? So pag-uusapan po natin dito, yung ang bigat kasi ng mga binanggit niya, no? Yung kampanya raw ni Sara Duterte noong 2021 hanggang 2022. Initially, she intended supposedly to run for president. Bahagi raw po nung kampanya niya, yung ginastos doon, ay pinondohan ng mga pogo at saka ng mga drug dealers. Ito po yung pag-uusapan natin. Like to welcome to our program. Siya po yung abogado ni Mr. Ramil Madriaga, si Attorney Raymond Palad. Magandang araw po, sir, and thank you for joining us ito po sa Facts First. Good morning din, Cristiano. Thank you for having me. Okay, unang-una, kumusta na po si Ramil Madriaga? Medyo mabigat ang kanyang mga pasabog, no? Kumusta po yung kalagayan niya ngayon? Yung last visit ko was December 8. Okay naman siya. Ang sabi niya, although merong changes doon sa Annex 2, feeling secured naman siya kasi kasama niya sa CELDA yung mga co-accused niya. So long as na magkakasama daw sila, wala naman daw siyang worry doon sa safety niya. Okay. Doon sa mga hindi familiar sa background ni Mr. Ramil Madriaga, no? Bakit nga ba siya nakapiit? Diyan po siya sa Bikutan, no? Bagong Diwa, tama? Apo, tama po. Okay. Bakit po siya nakapiit muli? Ito yung related sa isang kidnapping case na i-file sa kanya ng kanyang mga former employers at ang private prosecutor dito si Attorney Harry Roque. So yun yung nililitis ngayon. It started, I think nakulong siya 2023 up to the present. At nasa trial stage pa rin as of now yung kaso na yun sa RTC Manila. So he was not allowed to post bail, no? Non-bailable po ito, Yes, sir. ang kaso nakaharap niya. Okay. No Kayo bail naman pa. po, kayo po, how did you get connected to Mr. to Mr. Ramil Madriaga? May mga clients po tayo dun sa Annex 2 and other annexes. So siguro since 2016 pa ako dumadalaw dyan sa Annex 2 na yan. Familiar face na po ako dyan. May mga kaso ako nahawakan dyan, mga high profile din na nakadetain dyan. So sa practice po kasi namin, normally yung mga detainees nag-uusap-usap. May mga referrals po yan na kontakin mo itong lawyer ko, pasa kita sa lawyer ko. Normally ganun yan, magugulat ka na lang na sinabi ni-refer ako ni ganito na tulungan mo ko. Something like that, ganun po nangyayari yan. Okay. So ito, pag-usapan po natin ito. Why did Ramil Madriaga why did he decide to come out with all these accusations against the Vice President? Well, according to him, no, since Quadcom time pa last year, gusto niya nang mag-appear sa Quadcom. May mga sulat na siya sa Kongreso, sa Senado, na ma-invite siya para sabihin yung nalalaman niya. Pero kinapos ng oras yung Quadcom sa dami ng issues. That is why meron pa rin siyang ginawang sulat sa isang senadora para mabisita siya at mapakinggan siya. Hindi rin siya nabibigyan pansin. So, since last year, hindi niya mailabas tong gusto niyang malaman. And last October 2025, yun, I paid him a visit. Mga naka-4 or 5 bisita kami dyan bago na finalize yung affidavit na yan. So, nung paraw niya gustong gawin talaga yan. Actually, nagtatampo na nga yan sa amin dahil, imagine, second week pa ng October, tapos lumabas lang yung affidavit niya, November 29 namin na panotaryo. Ganun katagal yung balik-balik namin dun sa Annex 2 para lang makausap siya to validate yung mga kwento niya. So nung Quadcom pa lang gusto niya ng lumutang, no? By the way, Yes, sino po yung senadorang gusto niya gusto sana niya makausap? Ang sabi niya sa akin is that way back, sumulat daw siya kay Senator Risa. Ang sabi ko doon sa mga anak, pakihanap yung letter na yon
At gusto kong makita yung stamp receipt ng opisina ni Senator Risa na at that point in time humihingi na siya ng tulong para mapakinggan siya. Pero as of this time po, wala pa po yung letter sa akin na receive. Hinahanap pa ho ng anak niya. Okay, so base pa lang ito sa kwento ni Mr. Ramil na he tried to Apo. reach out dito sa office ni Senator Risa Ontiveros. Pero yung Apo. what drove him? Bakit gusto niya biglang magsalita laban sa Vice President? Meron siyang isang sulat sa akin, no? Sulat na ginawa, no? Yung kanyang summary na sabi niya, naglingkod siya ng buong puso, no? I rendered my services, dedication doon sa pamilya. Pero dapat daw managot yung dapat na managot dahil may mga pagkakasala sila sa pananaw niya. Sabi niya, gusto ko na rin ilabas itong bagay na to kasi siyempre, alam mo, patong-patong yung problema, di ba? Marami siya napapanood sa deliveries ng pera. So, suddenly, bigla niyang gustong sabihin yun, nalalaman niya. So, yung sabi niya nung panahon ng Quadcom pa lang, gusto niyang magsalita na. So, ito po ba yung first time na nag-decide siyang magsalita? No, napapanood niya na yung mga lumalabas sa Quadcom. So, this was Yes, sir. Yun ang last kwento year. niya sa akin. Panahon pa ng Quadcom, sumulat na siya doon sa Quadcom pero hindi na ho siya nailinya doon sa mga resource person eh. 'Di ba nung time na yun kahit naman mga detainee ka, kahit nga convicted prisoners pag sinagpina ng Quadcom nadadala yan sa Congress eh. Pero hindi na ho siya napatawag doon. Wala ba siya nakausap kahit isang congressman doon? Kasi pag tiningnan po yung kanyang mga akusasyon, sobrang bigat. So I was thinking, kung ganito kabigat to, hindi ba siya binigyan ng weight ng Quadcom? Or baka meron silang duda doon sa testimonya niya? Hindi ko masagot yan eh. Kasi basta sabi niya, may mga sulat siya sa Quadcom, pero hindi na napila. Imagine, napakadaming activity sa Quadcom nun. Nagsisimula ho yan ng mga alas 10 ng umaga. Minsan, umuwi kami niya, alas 12 na ng gabi. Hindi pa rin natatawag yung ibang resource person. Sa dami ko siguro ng issues. Okay. So yun nga, meron ba nag-trigger basically for him to come out? Meron ba silang inisan o hindi napagkasundoan ng Vice President? That's why he decided to come out? Well, ang sabi niya is that doon sa sulat na hawak ko, is that yung services niya kay BP Sara ended when Attorney Roque attacked him sa isang programa sa SMNI at nung kasuhan siya, idawit siya sa kidnapping nung pamilya Lu. Doon siya, parang may kasama na rin tampo yan na kasi ang feeling niya, bakit siya dinidemanda ni Attorney Roque ng kidnapping? Ang feeling niya is that napabayaan siya dahil humingi siya ng tulong kay BP noon na mamagitan. Ang ugat daw nito, yung pagsasampan ng mga farmers kay Roque and pamilya niya sa asawa niya, allegedly tungkol dun sa land grabbing activities dun sa Bataan na tinarget na gawing Pogo Hub or magkaroon ng Pogo Yacht Club. Yun ang pinagsimula noon. Maraming farmers na nag-file ng kaso against Attorney Roque and wife. At ang nasa likod ng pagsasampa ng reklamo niyon, si Ramil Madriaga. Doon na nagsimula yung problema nila. So parang binalikan siya ni Roque? Sa kidnapping. Well, so parang binalikan daw siya ni Roque? Pinepersonal siya. Another factor niyan, yung isa sa co-accused si Rosendo Madriaga, yung pinsan ni Ramil, yan ang hinuli din yan sa kidnapping. And he claimed torture and violation of his rights. Kaya nagsampa si Ramil ng kaso sa ombudsman against Attorney Roque and several police officers na sinasabi niyang tinorture siya at pinilit siyang pumirma ng dokumento implicating Ramil. Yung kaso na yun sa ombudsman naging pending since 2023. Inupuan yan na-parking yan. And with the new leadership ngayon, natutuwa sila. Umaandar na yung investigasyon sa land grabbing activities allegedly committed by several persons doon sa Bataan lot. At yung case ng torture, no? Anti-Torture Act in violation of violation of the rights of detained person against Attorney Roque. So, dalawang kaso 'yon na ipinail ni Rosendo Madriaga at nung mga farmers na tinutulungan ni Caramil Madriaga. Diyan na nagdugtong-dugtong yung problema nila hanggang sa madawit na siya doon sa kidnapping case na yun. Yung kay Ramil Madriaga, paano po siya na-involve in the first place doon sa mga farmers na nagsampa ng reklamo laban kay Harry Roque? Ang sabi niya is that nabalitaan niya daw yung mga reklamo ng mga farmers doon about land grabbing activities allegedly committed by Attorney Roque and his group. So nag-imbestiga siya, tinulungan niya yung mga farmers. Tapos nilabas niya tong problema na to, isinumbong niya daw sa mga security agencies sa ating mga National Security Agency
Kasi may nakita daw siya mga PLA, mga Chinese paramilitary personnel doon. Yun ang hindi niya raw matanggap. Bakit may mga Chinese dito sa lote sa Bataan? Nareklamo daw niya yan, sinumbong niya, at nag-file sila ng kaso sa ombudsman. Doon na nagsimula yung problema niya. And remember, ang sabi pa niya, during the hearing ng kidnapping, nanonood pa siya ng hearing noon habang ang kaso hini-hear versus doon sa pinsan niya. Umaattend para siya ng hearing sa court. Then later on, nagkaroon ng amended information, isinama siya doon sa kaso ng kidnapping. Yun ang kanyang kwento sa akin. Okay. So basically may tampo siya rito kay Vice President. Pero ano ba yung tulong na hiningi niya dito sa Vice Presidente na hindi When naibigay? nagsisimula yung problema is that magkaayos yung problema kasi ang sabi niya, yung reklamo ng farmers, gusto niyang patulungan. Pero hindi raw, ang kwento niya is that nag-attempt daw mag-visit yung mga farmers na sinamahan niya, hindi raw sila hinarap. Hanggang sa dumating yung time, ang sabi sa kanya, nang hindi mo dapat dinimanda si Roque dahil pag dinimanda mo si Attorney Roque, quoting his words, is that parang mo na rin dinimanda ang mga Duterte. Something like that yung nasa handwritten note niya na binigay niya sa amin. So pag samasamahin mo yan, yung kaso niya, yung personal na problema, yung stress, yung emotional, mental health problem, yung stress na dinadanas ng pamilya niya dahil sa kaso ng kidnapping na to, pag samasamahin mo na yung mga factors na yun, then you have Ramil Madriaga. Okay. Binisita ba ni Vice President Sara Duterte itong si Ramil Madriaga diyan po sa Piitan bago siya lumabas, bago sumabog itong issue na ito? Yes. Ang isang visit ko dyan, October 18, then may mga BJMP dyan. Hindi ka naman, ang mga lawyers dyan, pag nag-visit, may logbook kami dyan eh. May camera dyan. Sinusurrender namin ang ID namin, pinipicturan yan. In fact, during the meeting, pinipicturan pa kami ng BJMP as profile na itong oras na to at araw na to, dumalaw si Attorney Palad sa kliyente niya. Laging may picture taking dyan. And base dun sa mga BJMP personnel, may mga nag-text pa na si Attorney Palad dumalaw dito. So even yung pagdalaw ko, namomonitor yan. So nung dumalaw si BP daw noon, ang huling message sa akin is that October 19 ng gabi dumalaw daw doon. Pero hindi daw bumaba si Caramil, hindi niya kinausap. So yung visit na yon confirmed from several sources. Hindi ko na lang sasabihin. Confirm yan na talagang dumadalaw si BP roon sa Annex 2 gabi. Siya ba yung binibisita? Specifically? Well, sabi ni Caramil, gusto siyang kausapin pero hindi siya bumaba. Hindi siya Ilang bumaba beses doon. daw pong nag-attempt yung Vice President na kausapin siya? Ang sabi niya sa akin, isa. Tapos sumunod na visit, yung si Yusek Joyce dapat na ang nag-visit doon. Allegedly para sa isang programa daw ng OBP na pag-aralin yung mga anak ng mga detainees ng Annex 2. So nung nagsimula na yung pagkuha ng mga pangalan ng mga anak sa nag-aaral, medyo kinabahan na siya roon. Sabi niya, bakit kailangan pati mga anak namin hanapin yung address, pangalan. So natatakot na siya roon sa aspect na yun. Sa pagkakaalam ninyo, sa pagkakasabi sa inyo, mga nakailang bisita po yung Vice Presidente dito kay Ramil? Yung sa text na naka-receive sa akin, isa yung October 19 ng gabi. Although hindi natin alam kung pinapalagbook ang BP sa ganyan, no? Kasi pag mga VIP yan, I don't expect na ipasusulatin sa logbook yan, hahanapan ng ID. Siyempre, pag nag-visit ang mga VIP dyan, may may approval ng mga BAJMP warden yan. Alam nila yan, sasalubungin yan, nakakapasok ang kotse niya, hindi kinakapkapan yung mga yan. Isa yung October 19, kasi mismong visit ko meron palang nag-i-spy. Hindi alam nung BJMP personnel, yung pinadala niya ng text, nag-report din sa akin na, alam na dumalaw ka dyan. So, kinonfirm yung dalaw. Yung another visit is that, hindi ko alam yung eksaktong date and time. Pero sabi sa akin ng source is that binisita rin daw ni BP Sara si former Congressman Tebes. Sabi lang sa akin yun. Separate visit yung kay Tebes. Separate I think so, visit yung sa separate daw kliyente ninyo. Yung October 19 visit na binabanggit ninyo, anong oras daw po dumating yung Vice President? Ang sabi gabi daw po Basta gabi ho. Gabi. As in bumaba yung Vice Presidente and wanted to talk to Hindi ko Ramil. sure yung details kung bumaba, pero ang sabi ni Caramil, hindi daw siya bumaba. Ano yung basa ng kliyente ninyo? Bakit siya binibisita? Bakit siya binisita ng Vice Presidente? Hindi ho siya bumaba, so hindi ho niya nakausap. Ano yung iniisip niya? Bakit ako gustong bisitahin ito? Yung iniisip niya. Siguro ho, kasi remember, bago sumabog tong topic na to, meron na rin mga vloggers na binabanggit yung topic na yan
na dinadalaw ni VP Sara si Caramil, siguro chine-check siya, binabantayan kung ano ang kung may gumagamit sa kanyang ibang politiko, baka magamit siya ng ibang politiko. Siguro chine-check, yun ang kutob niya na kaya siya dinadalaw sa dami ng usapin na nakakarap ang OBP po. Ito bang pagbisita ni Vice President Di Umano noong October 19, this was before Ramil executed his sworn affidavit? Yes po. Kasi yung visit namin dyan, yung visit ko October 18, doon ko nakuha yung summary ng affidavit niya. And the next day nun, Sunday ng gabi, dumala daw sa BP nun. Na-finalize lang ho namin yung affidavit na yan. Napanotaryo November 29. Masyado na nga complete, masyado na matagal kung tutuusin So po. magkakadikit yung date, no? So did your client or even you get the sense that the Vice President wanted to dissuade him from executing such affidavit? Meron pa hong isang instance bago lumabas yung affidavit na yan na kinausap daw yung asawa ni Caramil nung mga kapwa officers doon sa ISIP, yung ISIP Pilipinas na itinayo niya, at sinabing kausapin mo si Ramil, pag-uusapan niyo sa kaso ng kidnapping at tutulungan na maayos or maiurong yung kasong kidnapping na yan. Pero ang sagot daw ng asawa ni Caramil is that hindi siya nakikialam sa problema ng kaso ng asawa niya. And true enough, may dumalaw doon daw na isang representative na lalaki na may edad na at gusto siyang kausapin pero hindi niya rin hinarap. So doon lalo siya nagmadali na ilabas yung affidavit na yan kasi marami nang gustong kumausap sa kanya. Yeah, so did you feel threatened? Siguro kasi dapat marami na madaliin niya naghahanap ito? sa kanya. Marami na naghahanap sa kanya, gusto siyang kausapin. So sabi niya, ilabas na yan, attorney. Masyado na matagal yan. Ang sagot naman namin, inaayos pa namin mabuti yung mga salaysay mo, chine-check namin. Kaya marami rin akong mga hiningin pictures sa kanya to prove na talagang kilala niya yung taong mga binabanggit niya to. So Kumusta nakapagbigay naman naman po siya ng nakapagbigay naman siya ng mga pictures ng motor. Ang sabi niya, naregaluhan siya ng motor ni former President Duterte, 2 Ducati, 2 Harley Davidson. Sabi ko, pahingi ng picture ng motor. Sabi niya, connected siya sa ISIP, sinerch namin sa SEC, meron nga. Nakakita rin kami ng mga photo ng certification na nakapirma siya bilang convener. So, at yung mga screenshot na kung ano-ano nag-Zoom meeting sila ni BP Sara na yung aktibo talaga niyang yung kanyang presensya doon sa OBP. Na-convince niya kami na kilala niya talaga itong mga binabanggit niya. Okay. Pero kumusta po yung kanyang seguridad ngayon? Kasi kung yun ang pakaramdam niya before, medyo he might have felt threatened. Kumusta yung security po niya ngayon dyan sa Piitan? Is a concern? Okay naman po. Actually, mahigpit sa Annex 2. Hindi ho dyan pwedeng kausapin siya ng kung sino-sino nang hindi niya aproban. In fact, kahit ako dumadalaw dyan, kailangan pang i-clear, kailangan pang malaman ni Warden na may dalaw si Caramil. Ganyan kahigpit dyan. At ang sabi niya, magkakasama naman daw sila sa selda ng mga co-accused niya. Hanggat magkakasama sila, hindi na i-split yung grupo nila, feel secure naman po siya sa Annex 2. Okay. Ito pa, no? So, how close was he to the Vice President? Can you give us an idea? Ang sabi niya, diretso silang nagtatawagan, diretso silang nag-uusap, nagte-text, and may nabasa pa ako sa isang post ng kapatid niya sa Facebook, no? Na gusto kong ma-reach yung kapatid is that inaanak daw ni Caramil yung bunsong anak ni Sara, ni BP Sara. So that I would have to verify mismo sa kapatid ni Caramil. Nag-message na rin kung wala pang reply. Ganun ka-close yung relationship nila. To the point na mismong si BP ang nag-uutos sa kanya kung saan magdadala ng pera, kung saan mag-pick up ng pera. So how would you describe him as a witness against the Vice President? How credible is your client? Well, credibility is one thing, no? Siyempre, maraming magdududa, sabihin ginagamit ng politiko, sabihin may trade-off sa kaso. Kung ito ipapatawag sa Congress or sa isang hearing, mas marami pa ho tayong maririnig dito mga personal details na hindi pa namin nilalabas yun sa affidavit na yan dahil may mga pangalan pang involved na madadamay dyan sa Senado sa iba pang mga issues na nalalaman niya. So, limitado pa lang yan, kaya may reservation siya na, attorney, ito muna, tapos gawa ulit tayo ng panibagong salaysay. What do you mean may madadamay dyan sa Senado? Well, yung last meeting namin on December 8, may mga binanggit pa siya na isang, sabi niya, attorney, sa isang pick-up nga ng pera sa Pampanga o Tarlac. Sabi ko, ano yung location na yan? Isang hotel to sa isang subdivision. Napakagandang lugar na to.
Pag pick up ko ng Pogo Money, may nakasabay pa akong isang senador eh. Nandun yung backup vehicle niya. Sigurado ko siya yun, nakita ko siya eh. Sabi ko, hindi na nakapasok sa affidavit yan, saka na natin banggitin yan pag nag-execute ka ng affidavit mo. Yung senador tumanggap din ng Pogo Money. Yan ang kwento niya. Well, according to him, kasabay daw niya. Kasabay daw niya kumukuha ng pera. And pag tinatanong ko, how sure ka na Pogo Money? Attorney, puro Chinese yung kaharap namin eh. Alam Okay. naman namin Tingnan. ang mga negosyo niyan, puro Pogo. Okay. Give us a sense, no? Although nakalagay ito sa kanyang affidavit. Pero basically, paano siya nagde-deliver ng pera di umano kay Vice President Sara Duterte? Paano nga niya nalaman talaga, ano ebidensya niya na Pogo Money yan? Madalas daw is that ang pick up ng pera sa mga Chinese people na alam niyang ang negosyo, Pogo, dahil yung isang Chinese na madalas niyang kausap na hindi mo mahalat ang Chinese kasi Pilipinong magsalita pati itsura, connected kay Michael Yang. And alam naman natin ng mga panahon na yan, talagang malakas ang Pogo. Na-legalize nga ang Pogo dati, di ba? So alam niya na mga Pogo yan, the moment na yung pupunta siya sa isang location, alam niya Pogo Money yan. Kung hindi drug money yan, Pogo Money yan, dahil laging nakadikit yung Chinese na yun kay Michael Yang. So sure siya na Pogo Money talaga yung pinipick up niya. So physically siya nagpipick up ng pera tapos siya nagde-deliver sa Vice President. Merong pick up and deliver. Meron namang tatawagan siya at ibibigay na lang yung susi ng kotse at sasabihin sa kanya, ihatid mo sa ganitong address, sa ganitong pamilya. Ibibigay yung kotse na puno ng pera. Ang style daw dyan is that iwan na yung kotse, pati susi. And meron daw silang tagabili ng kotse na second hand, iwan na yun. Kasama na yung kotse. Meron po bang pagkakataon na yung Vice Presidente mismo yung tumanggap o nandun siya nung bigayan ng pera? Nung nag-deliver siya? Merong dyan sa affidavit na ginawa niya na, at dalawang instance, yung sa BIOS na nagutos mismo si BP Sara kung saan i-deliver yung pera. Yun ang recollection ko dyan sa salaysay niya. Sige, balikan natin. Ito yung report ng ng politiko base doon sa affidavit ng inyong kliyente. Ito ba yung Wala January kasi hard copy ngayon 2022? Ito po, January 2022. Allegedly, Sara Duterte personally instructed him through a phone call to retrieve a Honda Civic loaded with cash near a Kislap warehouse and deliver it to a residence in Jordan Plains, Novaliches. Specifically to a house owned by the Santiago family with a green gate inside a gated village. Yes. Okay. Let's talk about evidence, no? How would he prove this? Meron po ba siyang call log, okay, mga text messages? Yung tatlong mobile phone niya kasamang na-seize as evidence doon sa kidnapping case. And in due time, we will request for the forensic examination or retrieval ng mobile phone niya. Kasi according to him, hindi naman daw ginagamit na evidence yun against him in connection with the kidnapping. Last hearing na nga dapat kahapon pero na-cancel daw dahil walang witness. So, sabi niya, attorney, nandyan ang mga registered number ni Sara, nila former President Duterte, at kung sino-sino pa tumatawag sa kanya sa mga text. May mga pictures din yan, attorney, may mga video pa ako dyan. Kailangan lang talaga makuha yung tatlong mobile phone niya at mabuksan yung laman and he's willing to waive yung kanyang rights doon sa forensic examination ng mga mobile phone niya para ma-validate lang yung kwento niya. Yun nga. Kasi ang problema rito, paano pag hindi na-preserve yung evidence na yan? I think ang sabi niya is that merong attempt dati sila Attorney Roque na i-forensic examination phone niya pero dininay ng judge. Ang worry nga niya nun, pag nabuksan, baka mabura. So, para hindi pa napoforensic yung phone niya. At sa forensic examination natin, Christian, kahit naburahin mo yan, nakapreserve pa rin yan, mariretrieve pa rin yan. Even yung mga call logs, yung mga text. Nakakita na ako ng forensic report ng ganyan eh. Sobrang kapal, lahat kuha. Pati mga pictures ng mga sinesend ninyo, pati mga text and calls, mariretrieve lahat yan. Ilang telepono po ito? Yung Tatlo po. Meron? Tatlo. Okay. Tatlong phone po yan. Dalawang Samsung at isang iPhone. Nasa pangangalaga ng korte ngayon? Yes po. Tatlo daw po yan. Okay. Kasi delikado yan no? Baka hindi ma-preserve, di ba? Baka may mangyari sa telepono, yari itong kanyang maakusasyon. Pero bukod dito, meron pa po ba siya ibang mga ebidensya to prove his claim? Kasi mabigat ito, no? Nag-deliver, nag-pick up ng pera galing sa Pogo tsaka sa illegal drugs. Sa ngayon po, yung phone muna ang gusto naming makita, yung mga laman. To confirm, even isa sa mga kwento niya, nakaka-text niya, yung mga tawag sa kanya, to establish connection. Kasi sa ngayon, we have photos of him showing na
nagbi-video conference silang dalawa ni BP Sara. Photo na niya na iba't ibang motor na niregalo daw sa kanya, 4 daw 'yon. At yung kanyang mga connection doon sa mga training na sinasabi niya, sa pagte-training, specialized training, tactical course driving doon sa PSG. Nakuha namin yung mga photo na yan sa Facebook niya. Pero suddenly, nung kahapon nawala yung Facebook account niya, hindi namin alam kung sino nagpa-takedown eh. Nawalan bigla. Na-take down na. Yeah, few days ago, bago lumabas tong issue na to, na-open pa namin eh. Marami naman kami na screenshot, pero kahapon nawala na yung Facebook niya. Hindi namin alam kung paano nawala. Tumawag yung pamilya at sinabi na hindi na nila ma-access yung Facebook ng kanilang papa. Okay. Ano ba exactly yung naging trabaho po ni ni Ramil dito kay Vice President Sara Duterte? Well, parang How would you lumilitaw, describe parang confidential person, tagahatid ng pera, ng information, pick up, intel works, malawak daw parang confidante, trusted aid, parang gano'n. Pero not necessarily private security na naka-convoy. Malawak maraming utos, minsan si former president, minsan si BP, kung saan siya ihagis, doon lang siya magtatrabaho. Pero wala siya sa government plantilla. Okay. Pero why would the Vice President trust him? Well, ni-repair siya. Una niya nakilala si former President Duterte. Later on, ipinasa na sa anak kay BP Sara. Bukod doon, parang para pagkatiwalaan siya ng ganyang kadaming impormasyon. Hindi ko alam no, kasi ang sabi niya, he was endorsed by si Roy Logoles, no? The deceased Roy Logoles to President Duterte. At sinabing maasahan niya sa mga intel works, doon na nagsimula. Marami siya sigurong nagawa para kay former president na nag-decide yung isa na ipasa siya kay Inday Sara. So, meron pa siyang ibang mga sasabihin. Tama po ba? Meron pa ho. Once na, siguro pagbalik ko po, ma-interview ulit, magawa namin ng supplemental salaysay niya para ilahad pa niya yung ibang nalalaman niya tungkol dito sa mga pogo money na to. Yung sa drugs po, paano ano yung ebidensya na yung ibang perang ginamit di umano doon sa kampanya ng Vice President galing po sa drug money? Number one, pag sinabi kasi nating ebidensya, we have documentary evidence, we have testimonial, mga forensic evidence. Sa ngayon, meron lang tayo yung kanyang testimonial reduced into an affidavit form. And yung other evidence kung ano man yung mga photos and everything, mga text, nandun sa mobile phone na hindi pa namin nare-retrieve as of now. Pero nga, eventually, he can prove this? Can he prove all of these things? Yes, actually, pag makakausap mo siya, kahit paikot-ikutin mo yung topic nang wala siyang binabasang affidavit, alam niya yung buong kwento Unlike yung sa mga witness, kailangan pambasahin by paragraph. Sa kanya, kahit anong tanong mo, from paragraph 1 to 20, balik-tarin mo man siya, parang ang lumilitaw during the interview, ako na ngayon nagko-cross-examine sa kanya Easy to say, difficult to prove. Sabi niya, attorney, kaya kong patunayan yan, kunin mo lang yung phone ko. Ilalabas ko lahat yan, sabi niya. Yung problema dyan, ibig sabihin, alam na ng ano. Well, hindi naman makukuha basta-basta yung phone na yan kasi nasa custody ng court yan. It has to be through a motion to retrieve the mobile phone and to subject it for forensic examination. Once na makuha namin yan, bubuksan namin yun, then screenshot, i-print for comparison. Okay. Finally, attorney, ano po yung tugon niyo doon sa mga nagdududa dito sa credibility ng inyong kliyente? And number 2, yung mga nag-iisip na hindi ginagamit lang itong si Ramil Madriaga para siraan yung vice presidente dahil lahat ito may kinalaman sa 2028. Wala ko kaming connection doon sa mga nagpa-file ng impeachment. In fact, as nabalitaan ko lang sa news yung pagpa-file ng plunder complaint, wala ko kaming connection diyan. Ang gusto lang talaga ni Ramil, mailabas yung katotohanan. Siyempre, hindi lang against VP Sara, pati kila Attorney Roque. So, kahit anong gawin niyo po, hindi niyo po ma-establish na ginagamit kami ng mga other groups to do this dahil iba po yung hinaharap niyang problema. At kung gagamitin man siya ng mga complainant doon sa impeachment in due time sa hearing, willing naman po siyang mag-testify based sa affidavit niya. In fact, hindi naman kasama tong affidavit na to sa plunder complaint kasi bago lang ho to Lumabas lang ho to few days lang. Yung plunder complaint na yan, matagal nang ginagawa ho yan. Okay.
O sige po, Attorney Raymond Palad, maraming salamat po for Sige po. joining us. We'll be keeping in touch, no? Antabayanan po namin yung mga iba pang sasabihin ng inyong kliyente. In the meantime, magandang araw po sa inyo, sir. Morning din po. Thank you. Okay. Yan po si Attorney Raymond Palad. Yan, siya po ay abogado ni Mr. Ramil Madriaga. Ito po yung accuser ni Vice President Sara Duterte. It will be very, very interesting. No? Maganda mapakinggan mismo itong si Mr. Ramil Madriaga. At maganda ma-cross-examine yung kanyang mga nilahad doon sa kanyang sworn affidavit. Pero in the meantime, no, tingnan natin kasi napakaseryoso po ng mga aligasyon. And kung totoo yan, grabe. Diba? Okay, yan na po muna. Ako po si Christian Esguera. Maraming salamat po sa panonood at pakikinig dito po sa ating special Saturday Night Live episode dito po sa ating Facts First podcast. Magandang gabi po sa inyo lahat.